Dilim tayo. Okay. Tingnan natin kung medyo naayos ko na ang aking YouTube, So, magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga sa lahat ng subscriber. Marami akong narinig na balita tungkol sa FGF na medyo may mga problema sa baba. Bakit? Sana ang FGF hindi nabago. Kung hindi nabago ang FGF, sana effective tayo. Ang taong bayan ay mayroong sasandigan. Ngayon, medyo nag-aalanganin sila dahil nahati. Pero kayo mag-alala, malakas pa ang ating affiliated command. Pero kikilos lang yon for emergency cases na talaga kailangan na, kasi nga ang kalaban natin budget, kalaban natin budget. Pero anyway, magpapalakas lang naman tayo at hindi ko kayo pinipersa, ako lang ang kumikilos para sa mga coordination. So kayo naman, mga Filipino Guerrilla Forces, FGF, tuloy-tuloy lang kayo, kasi sabi ko nga, kilala na tayo sa buong mundo. Ang Filipino Guerrilla Forces? Kilala na tayo. Halos sa buong Pilipinas, kilala na rin tayo. So, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ako nawala ng pag-asa kasi bumaba. Parang may nag-control sa atin. Parang hindi natin malaman kung ang gobyerno ang nag-control sa akin. Kung ang gobyerno nag-control sila sa akin, is ibig sabihin, threat pa rin ang Filipino Guerrilla Forces sa administrasyon na ito. Dahil tayo ay galit sa mga tiwali sa gobyerno. Pangalawa, sinabi na, nagawa na naman ang usapin na tuloy lang, magparami lang tayo, at iilan lang naman yung region na ginapang, okay lang yun. Kasi nga wala silang panindigan. So, laban lang tayo. Tuloy-tuloy tayo. Na ang gobyerno natin ngayon, nag-take out na ngayon ng 12 senators, nag-take out na. Paano ngayon? Yung aming kilos sa COMELEC at napersa namin na manual counting, ano ang mangyayari ngayon? Ang sagot naman ni Attorney Garcia, wala daw budget. Bakit walang budget? Ang dami yung pera. Mga tarantado kayo, Anyway, madali naman sagutin yan yung walang budget. Pero pagka kayo ay napersa na, ay problema nyo na. Ilabas nyo yung mga tinatago nyo, Ilabas nyo yung mga tinatago nyo. Kasi nga, nangyari ang dayan ngayon, na halatang-halata naman ang daya, Bongo, Bam Aquino, paano nangyari yun? Na yung 10 o 12 na in-endorse din ni Vice Sara Duterte, yung dalawa ay nagkadikit. Nagkadikit yung dalawa. O nagkatabi. Tapos si Bam Aquino, na wala namang kagrupo, sumingit. Kasi nga pag tinitingnan mo na yan, ang takbo, yung 12 na yan na kandidato ng mga Duterte, hindi dapat yan malayong distansya. Nasa tabi lang yan. Hindi man sila pumasok, pero dapat katabi lang yan. Hindi po pwedeng lumayo. Kasi nga, bakit gano'n? Ito yung analysis natin, Dahil nga sa ginawa
ng administration dahil sa Tuadcom, pantarantado sa taong bayan, dahil sa dahil sa pagtakas kay Pangulong Digong at pag-impeach si Inday Sara. So yung mga Pilipino na namumunhi sa administration, makita naman natin ang trend na talagang marami kang maramdaman na galit na sa administrasyon. Now, i-categorize natin sa tatlo. Pro Bongbong, neutral, anti-Marcos. Okay. Dito tayo sa pro Bongbong. Halos wala Halos wala. Wala kang maramdaman. Wala kang maramdaman sa Marcos. Maliban lang doon sa mga nakikinabang sa Marcos at talagang diehard Marcos. Pero yung Marcos loyalist, wala na. Lumayas na sa kanila Nasa akin na yung Marcos loyalist. Kasi ako isang Marcos loyalist rin Sumama na sila sa FGF. Pero ayaw pang mag-open up yung membro ng Marcos loyalist. Nasa akin na. Nasa akin na ang Marcos loyalist na binaliwala ng Marcos. Because ang nakaupo ngayon ay mga dilawan, Liberal Party ang nakaupo ngayon dahil kay Araneta. Si Kwan nga walang naiupo si Kwan Tambaluslos. Kasi nga, hindi kitambaluslos yan Yung mga executive, kilisa yan Ang Kikwan naman, ang executive, ibig ko sabihin, ang executive, yung nasa national level lang, ang kontrolado ni Lisa. Pero pag sa baba na, may control pa rin dyan, si Tambaluslos, because congressman. Yung congressman kasi, siyempre, kaibigan niya yung mga gobernador, mayor. So, kayang kontrolin ni Tambaluslos. So, Tambaluslos, legislative na mga congressmen and executive dito sa lokal, sa governor, mayor, and congressmen, So, yun ang kontrolado nila ngayon. So, yun lang yung mga percentage na sinasabi. Sabihin natin, 20%. Ang Marcos, sa analysis, 20%. So, 20%, ang neutral, maraming wala kasing pakialam sa mundo. Bahala kayo sa buhay nyo dyan. Walang pakialam. Maraming ganon, maraming Pilipino. Sabihin natin, 30% ang walang pakialam. Walang pakialam. O sabihin natin, 40% na lang, 40. O sabihin natin, 40% na lang. 40% ang walang pakialam. So, 40% plus 20, 60%. So, ang natira, ang 40% kay anti-Marcos. So, ibig sabihin, sa butuhan ngayon, yung 20%, kuha na nila yon. So, yung 40%, sigurado ako, mas maraming mapunta sa anti-Marcos. Dahil nga doon sa ginawa nila sa Tuadcom na kahit wala silang pakialam, napapanood nila kasi. Sabi niya, napakawalang yung gobyerno. So, nabawasan yung 40%. Hatiin na lang natin. 20%, hindi pwedeng hatiin Hindi pwedeng hatiin. Siguro 10% dito,
kay Marcos. So yung 30% nandito kay Duterte. So, kay Marcos, 30%. Kay Duterte, kay anti-Duterte, anti-Marcos, 70%. So, ibig sabihin sa butuhan, ibig sabihin sa butuhan yan, masingitan man yan, kukunti lang, hindi sila magdidistansya ng malayo. Hindi sila magdidistansya ng malayo. Pero ang nangyari, may mga grupo na distansya ng malayo. Yun yung masaklap doon, mga kaibigan. May daya talaga. May daya talaga. Now, yung gagawin bukas, antay lang kayo ng announcement bukas kasi hindi pa napapinalize namin hanggang ngayon. Basta makinig na lang kayo. Sumama kayo kung gusto nyong makialam sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kung mahal natin ang ating bansa. Makialam tayo. Makialam tayo. Kasi nga talaga mayroong dayaan. Nadaya 2025, much more 2028. Kasi nga ang narinig ko, hanggang 2040 sila pa ang magdadala sa Pilipinas. Parang gagayahin nila style ng Marcos Sr. So ngayon, nawawalang iya, nababalahura ang apelyidong Marcos sa katangahan, sa pagkahina ng leadership ng ating Pangulo. Nahila leadership ng Pangulo. So paano ngayon yan, mga kababayan? Mahina ang ating leader ng bansa ngayon. Kaya magulo. Kaya nga ang Pilipino ngayon bumalik sa dati na instead noon na talagang mga Pilipino hindi sila nangangamba kasi alam nila secured sila because yung mga otoridad ayaw nila magkamali kasi nandiyan nakabantay si Pangulong Duterte. At yung mga criminals natakot rin. So talagang safe tayo noon. Safe tayo ngayon noon. Dahil lang dahil lang mga kaibigan. At ipapasahan natin. Okay, balik tayo. So, yan yung nangyayari sa ating bansa. Na wala nang kasigurahan ang ating bansa. Paano tayo ngayon? Mag-aantay na lang tayo na maghirap? O sabi nga nila, nung napag-usapan namin sa Comelec magpatiwaka na lang kaya tayo. Kasi ganun na rin mangyayari para hindi na madama yung mga apo natin. Kasi napakawalang iya itong administration talaga. Wala silang inisip mo hindi yung opponent nila para sa 2025. What I mean, 2028. Grabe talaga itong bansa natin. Anyway, basahin ko muna yung inyong mga tinan mo, hindi tumataas talaga yung aking subscribe, yung mga nanonood, Dati, pag ganito, maabot na ng libo-libo. Ngayon, wala pang maabot ng libo. Talagang kalaban namin, kumikilos. Hindi ko alam kung gobyerno o inggitero. Nainggit sila na matulungan natin ang bayan. Gusto nila sila. Di kumilos rin kayo. Huwag lang kayong, ewan ko. Diyos ko. Anyway, ang akin kasi more on education pa lang tayo kasi nga talaga maraming Pilipino na walang pakialam
Mangyayari lang. Ay, ano nangyari? Ano nangyari sa bansa natin? Naghirap na tayo. Taas ang bilihin. Ganda lang kayo doon, salita. Huli na tayo noon. Okay, Wilson Cuerdo. Sir, musta na? Parang nawala na ang mga viewer mo. Sana matuloy po ang paglalaban mo, sir. Kailangan mo na, sir, tumayo. Sobrang kurap na ang Pilipinas. Tumatayo naman tayo. Ang problema nga lang natin, yung mga tao, hindi pa gano'n sila educated. Kung para bang hindi pa nila naramdaman. Pero pag nasakta na sila talaga, ang sambayan ng Pilipino, madali na lang paghudyat ko. Kaya tuloy-tuloy lang muna tayo. Hindi natin masabi. Kasi ang point ko dito, mga kababayan, yung sistema ng bansa natin, yung political system, yung lahat na sistema ng gobyerno, baguhin natin. Kasi pag hindi natin nabago ang sistema ng gobyerno, ganun pa rin yan eh. Puro kawatan lahat, halos lahat yan. Kahit sinong upo, magnanakaw pa rin yan. Pero iba lang yung sitwasyon na, ikumpara natin. Huwag na kay Marcos. Tanga yung panin, weak leader ni Marcos. Ikumpara lang natin kay Aquino at saka kay Duterte. Anong naramdaman nyo? Kay Aquino, nararamdaman natin na gumagana ang batas kay Aquino. Gumagana. Kaya lang, medyo mahina rin na leader siya, pero at least, nirerespeto siya. Si Aquino, nirerespeto. Kahit mahina ang leadership niya, nirerespeto. Now, kay Duterte, sobra-sobra ang respeto. Ang galit lang sa kanya, yung kalaban. Yung opposition, yung natatamaan, katulad ng oligarchs, katulad ng mga kriminal, yun yung galit kay Duterte, kay Pangulong Duterte. Yun lang yun. Galit, sabi nga nila, galit sila kay Duterte kasi tinaas ang sweldo ng sundalo, galit sila kay Duterte kasi inayos niya ang bansa, galit sila kay Duterte, 10 years yung driver's license, yung ang tawag nito sa pagpunta ng ibang bansa, hinabaan niya. So marami siyang ginawa sa ating bansa. Doon pala sila nagagalit ng Pilipino, baliktad Pero ibig sabihin doon, iilan lang naman sila noon. Iilan lang naman sila ng mga kaibigan. Marami pa pala Okay. So, basahin natin Sabi ni Dolce, good evening, Sir Mitran. Likes, so may 13 likes na, no? Pero talagang bumaba, no? Aywan ko ba bakit? Wilson, Sir, musta na parang okay, nawala na nga, Happy na, sir. Salamat, Wilson. Dolce R, nakapagtataka na nakalusot si Bam Aquino, Kiko, Pangilinan, Erwin Tulfo, Lito Lapid, Lacson at mga sinusuka ng nakapasok. Hindi, may possible siguro sila, pero hindi ganun ang trend ng resulta. Sa aking opinion yan, Sa aking opinion yun. Kasi nga, ang hinahabol ko na lang dito kasi, yung 10 na in-endorse ni Duterte, hindi yan dapat malayo. Dapat malapit lang yan. Ang problema, napakalayo Halos 1 kilometro Princess, sabi ni Princess, good evening, sir. Okay, Solid Duterte family, magandang gabi po. Supremo Bukay, magandang gabi yan, Solid Duterte, Chimalin Kagata, ingat po kayo, sir. Salamat. Mas Batinya, kamusta Mas Batinya? Good afternoon, sir. Dolce R, tuloy lang sa vlog, sir, sa advocacy mo, sir. Marami pa naman ang naniniwala sa iyo. Sige, salamat, Dolce R, Anyway, darating na yung panahon, tandaan niyo yung mark my word, darating yung panahon, lahat dito magtatakbuhan sa FGF. Kasi nga, binibigyan ko lahat sila ng leeway. Ang mahalaga dito, sabi ko mga FGF, kilala na tayo. Kilala na tayo sa buong mundo. Kaya huwag kayong kakalas. Ngayon, kung medyo pagod kayo,
Relax lang, relax lang. Katulad ko, dati-rati talaga yung mag 1 year nung kami pa ni Supremo, talagang ibinuhos ko lahat ng oras ko. Pati mga gamit ko, binuhos ko lahat, pati panahon lahat. Ito ang nangyari sa akin, oh. Mata. Tapos yung ngipin ko, hindi ko pa naasikaso. Because wala akong time na panahon. Ngayon, minibigyan ko na rin time yung aking sarili. Take easy na lang ako. Relax lang ako. Pero sabi ko nga, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo iiwanan. Dahil marami ring umaasa sa akin na nakiusap na wag iwanan. Kasi sinimulan ginawa natin, binubuo natin sila, tapos ngayon iiwanan lang natin ng gano'n. Hindi nga although, masakit na rin sa kalooban ko, pagod na rin ako, since 13 years old ako, ang nasa isip ko ang bayan ko, tapos ngayon 65 na ako, andito pa rin ako, pero pipilitin natin na bago tayo mawala sa ibabaw ng mundo, mabago natin ang sistema ng Pilipinas. At ang Pangulong Duterte, sana makabalik na. Kaya nga lang, nabubusit kasi ako manood pag nagsalita yung against Duterte. Kaya hindi ko malaman kung alin ang tama. Pag sa side ng abogado ng Duterte, tama. Pag sa side ng Marcos, sila ang tama. Now, sino ang magsasabi? Sino ang magsasabi? Okay. Kunti lang. Ano tawag nito? Diabetic, tikim lang. Okay. Darating ang panahon, basta tuloy-tuloy lang tayo. Pero kay Pangulong Duterte, nabubuisit rin ako makinig minsan kasi nga hindi ko alam tama. Pero bilang isang may konting kaalaman sa batas, itarantado talaga ang batas natin. Hindi umiiral ang batas natin. Mabuti pa kay Benigno Aquino kay former President Aquino Benigno Aquino. Gumagana ang batas. Kahit weak leader siya, nirespeto siya. Pero kay Bangag, walang respeto bakit walang respeto? Si Tambaluslos, si First Lady, binabastos niya lang asawa niya. Binabastos lang ang pinsan niya. Ikaw naman Tambaluslos, walang iya ka, nagpangulo ka. Hindi mo rin pala kayang hawakan ng bansa. Sarap. Hindi mo pala kayang hawakan ng bansa, nagpangulo ka pa. Nakandara pa kami mangampanya sa iyo. Lagi kami pumunta sa Mandaluyong headquarters. Akala namin yung 2 billion na ibinigay ni isang oligarch, ibibigay sa amin para sa kampanya, yung pala, itatago ni Lisa Tanas. Ay, di putis. Uhaw kasi sa kapangyarihan si Lisa. Pangalawa, uhaw rin sa pera. Mahirap pa kaya sa daga sila, sa totoo lang. Maturing lang natin na mayaman sila because of Marcos sa pangalan. Pero sa totoo lang, hirap na hirap sila noon. Kaya ngayon, naging kwan na nga Demunyita ng ating First Lady. Ewan ko ba? Bakit may mga taong ganun? Na makasakit lang ng tao, masaya na sila. Hindi ko maintindihan Pati nga ang Supreme Court hindi na rin makakilos. Ewan ko ba? Yung Supreme Court natin, duwag na rin. Lahat yata duwag Pero mayroon lang tayong narinig na medyo nagtagumpay ang reklamo against the government. Kasi sa ngayon, against administration, mga complaint against administration, halos walang nagtagumpay. Hindi lumalakad ang batas. At tulad ni Attorney Reyes Garcia, yung takbong congressman sa Quezon City na isang abogado at isa ring retired general na naging abogado yun sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral lang.
nung nasa serbisyo. Ha? So, mayroon siyang protest na sa mga Tulfo Brothers. Binaliwala ang kaso at parang niresolba ang kaso. Maraming pera kasi sila. Kaya walang laban si General Reyes kasi nga at General Garcia dahil nga para silang Garcia, no? Para silang Garcia. Ha? Sir, yung kamag-anak mo, sir, anong klaseng Garcia yan? Mandurugas, ano? So, pero gusto kong marinig ninyo yung mga kinuha ko na ano, mga clips na mga napapanood ko na mamaiksi lang, ano. Pero tuloy ko lang muna ang pagbasa ko. Mas batay niya, good afternoon sir, Dulce R, tuloy lang sir sa pagbablog. Mas batay niya, continuing lang sir sa layunin sir, para bayan na pagsubok lamang ito sa samahan. Okay, salamat mas batay niya. Pagsubok lang ito, tandaan nyo mga kasama, no? Tayo pa rin ang tatakbuhan nila. Magkagulo ang mga sumisira sa atin. Kasi sinimulan nila manira, sila rin masisira. Yun ang aking panala, hindi naman panala, yun yung aking kutob. Continuing lang sa layunin, sir. Okay, Dulce R, sobrang nabudol ang mga Pilipino ni Bangag. Yes. Solid Duterte, wala na tayong maasahan, bangag na administrasyon. Yes. Solid Duterte, pamilya taong bayan, kilos na po tayo para sa bayan natin na lugmok na sira na sa dahil Comelec patuloy na kumukolekta ng pera sa taong bayan. Yes, tama ka dyan, no? Solid Duterte family. Okay. Gusto ko marinig ninyo yung mga clips ko na nakuha, ano, mga maiksi lang, ano. Ito mas maganda yung isa napakaganda. Okay. Ito ka, presidente ka ng Senado. Ano yung mga sinasabi mo? Apply yung mga sinasabi mo na kung ang krimen, ang demanda ay heinous crime, pwedeng arestuin. Hindi ka pa pwedeng arestuin kahit na minor, heinous, whatever, kind of crime. Kasi nga yung warrant of arrest is illegal. Ano ka ba? Abogado ka eh. Ang problema siya, sumasama ka. Dati-dati, hallelujah ka. Kung puri mo kay Presidente, sama ka na sama sa mga biyahe namin. Pagkatapos ngayon, wala kang ginagawa. Kasama na rin po yung mga sinasabing magagaling na mga senador natin. Ako, ayan si Ping Lacson. Palagi gusto niya pakita na siya matuwid. Matuwid ka pala Bakit hindi ka nagsasalita laban sa illegal na pag-aaresto at pag-kidnap kay Presidente Duterte? Ikaw din. Isa pa ito, traitor ito. Si Tutol ang Pilipino, ginagamit niya Tutol, yun ang bagay, Tutol ang Pilipino. Wala niya na kung sino yun. Hindi sila nagsasalita. Alam na nga nila na illegal, mali. Isus Maria Joseph naman. Ang sarap pugin ng mga ulo niya. Okay, mayroon pa. Kasi nakuha nila. Ito. Total, ang tatapang yung sa Quadcom Yan, pag dito sa telebisyon mukhang di ko maintindihan Of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na... Huwag silang lalabag sa batas. Is that a warning? Of course. It's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman under my watch. No. Not a single day. Alright. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. That is a promise. That's how Because serious that's a you are. commitment. Dagdagan ko yan, dagdagan ko yung sinabi ni Mayor Mayor Moreno, no? Na ang tatapang ninyo, mga gago kayo dyan sa Quadcom, pag nasa Congress kayo, tapang nyo. Pero sa social media or media, takot kayo. Bakit? Paras lang karapatan natin
Hindi kayo makaporma kasi parehas lang karapatan natin. Parehas lang tayo pwede magbangayan, pwede tayo, parehas tayo magdebate. Pero pag sa Congress, kayo ang powerful dyan eh. Hindi, anong tawag dyan? Abusado. You use your power against any Pilipino, parang mali. Yung nagsasalita lang kasi, karapatan ng Pilipino yun. Ay bakit gamitan nyo ng power ninyo? Di ba ang tawag doon? Abusado. Di ba? Ang tatapang nyo. Sabi pa nung talunan ni Paduano, tanga mo, yabang nyo, gago. Paano kami naging mayabang? Parang baliktad, hindi mo yata alam ang salitang yabang. Paduano, ngayon, anong masabi mo ngayon, Paduano, at saka Abante? Ha? Ano ngayon? Gusto mo, suntukan tayo eh. Magkaida naman siguro tayo eh. Suntukan tayo eh. Ha? Paduano? Sabi mo saan lugar? Kaidan tayo eh. Mahirap lang kung hindi kita kaidan. Matatalo ako. Kasi noon, mga kabataan, okay pa yun eh. Ngayon eh. Marami nararamdaman. Pero labanan kita suntukan. Ha? Ngayon, tingnan mo nga the next Congress, kung paano kayo pumorma ngayon. Tingnan natin ang tapang nyo ngayon. Tingnan natin kung madagdagan ang kayabangan nyo o mabawasan ang kayabangan nyo, mga gago kayo dyan sa Congress. Pati nga kita ko, kinontra nyo ng mga vloggers. Wala na nga, nabuhay ang vloggers ngayon. Ako sana na para makakilos ako with the vlog, wala talaga. Ngayon siguro 7,000 na lang kikita o baka wala pa. Kung alam ko lang ganito, hindi na ako nag-load. Pero hindi, para sa anak ko yun eh. Para sa anak ko yun. Okay, marami pa dito eh. Marami akong kinona eh. Kasi nabubuisit ako sa gobyerno nito eh. Kita, Chis, ha? Abogado ka. Abogado ka daw, gago. Pinagmamalak. Okay, itong kunting mahaba to. Pero the words that hindi mo makakain, lalo na yun si Joel Chua, who lied here in this show, na wala siyang sinabi in your face, all of you here, na hindi raw niya ginawa yun. No, that's not true. You said something. You said something that even you yourself cannot be proud of. To me. Okay. All right. Just si Letlet. Just si Letlet. Yeah, oh. Buhay pa si Letlet. Dalawa kayo Roland Valeriano. Ngayon lang ako sumagot kasi hindi ko kayo sinasagot ng kampanya. Ayoko ma-blur yung damdamin ng tao. Gusto ko fix ang eyesight ng tao based on program of governance ang i-offer. But in hindsight, yung dalawa na yan, said something na kahit ikaw, Pinky, hindi mo makakain. Yun ang katotohanan. O now, kung gusto nyo, total, tapos naman ang lahat, hindi magpa-lie detector test tayo. Oo, kumbaga, para malaman natin kung sino tayo So, nagsasabi you're not at liberty to tell us ano yung sinabi nilang dalawa? Hindi mo makakain. And the way the actuation in the corner, the way the physical actuation on how they treat you, yung kung paano ka pagsalitaan ng mga taong at one point in time they are in the streets, you believe in them, nurture them, hone them, give them chance, you're happy, you became successful, and the least thing that you can expect is pare kape naman tayo, but yung sigaw-sigaw at pagsalitaan ka ng hindi maganda. And you have a balls to say in Bilyonaryo that wala kayong sinabi. Okay. You're fooling the viewers and the broadcasters. Be man enough. Anyway, tapos na ang halalan. At least, magkikita-kita pa rin naman tayo. Ngayon ako sumasagot. So not to confuse the people based on emotional voting. I really wanted the people of Manila decide based on performance.
now, I'm here, telling them straight, di mani na. Total lang, tatapang yung sa Quadcom eh. Oo. Eh, pag dito sa television eh, mukhang di ko maintindihan. But pinatawad ko na kayo. O gusto nyo naman marinig. Eh kung ang Diyos ay nagpapatawad, ako pa kaya tao lang. Pinatawad ko na kayo. Nakamove on na ako sa buhay. Yung pagpapatawad mo ba, of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila, magkakaroon ho ba ng pagkakataon na, Huwag silang lalabag sa batas. is there a warning? Of course. It's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman under my watch. No. Not a single day. Alright. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. That is a promise. That's how Because that serious is a you are. commitment to the people of Manila. Kasi yun ang kinumit ko sa entablado eh. Di ba na maliwanag naman sila, mga tolongges, magbago na kayo ng address. Hold that pair, is not chair. Ikinumit ko yun sa taong bayan and the people replied, showing this much overwhelming votes. So, kung gusto nila, magtrabaho sila, maglingkod sila sa taong bayan, I'll support them. Don't get me wrong. Pero wala nang pribilehiyo ngayon. Okay. Pantay-pantay lang tayo. Okay. Very good. Isko, may kababayan, waray-waray. Ano? Pero maghanap pa tayo dito. Baka mayroon pa tayong makita. Hindi ko may kwento. Gusto kong marinig ninyo. Presidente ka ng Senado, mali. Namatay na ko dito doon sa tubig. Tingnan mo Kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang passport. Ito. Galit Ano to? kayo sa akin. Ito, maganda oh. Galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang passport. Galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang seaman's book. Sa akin dahil ginawa kong 10 years ang driver's license. Galit kayo dahil libre na ang tuition fee sa public school. Galit kayo dahil nadagdagan ang sweldo ng military at pulis. Nagalit kayo dahil binigyan ko ng pagkakakilala bilang mga bayani ang Sub 44 na nasawi sa panahong unang administrasyon na kinalimutan lamang. Galit kayo kasi naipasa ang batas dagdag pensyon sa SSS. Galit kayo dahil naipasa sa batas na mabigyan ng suporta ang mga senior citizen na walang SSS pension. Nagalit kayo dahil napalapad o na road widening ang mga kalsada sa mga tourist spot ng buong bansa. Nagalit kayo sa mabilisang aksyong pabahay sa Marawi na itinago ng media. Nagalit kayo sa naipatayong gym na world class sa Clark kung saan lahat ng manlalaro ng bansang Pilipinas ay hindi kailangan lumayo sa ibang bansa. Nagalit kayo dahil nakapagpasurrender ako ng mga drug addict na ang bilang ay 1.3 million mahigit na sa Pilipinas lamang nangyari sa buong mundo. Nagalit kayo dahil nilagdaan ko agad ang freedom of information sa pag-upo ko. Nagalit kayo dahil naipamahagi ko ang ilang lupain sa Hacienda Luisita. Nagalit kayo dahil nabawasan ang mga drug addict. Nagalit kayo dahil ang dami kong proyekto at hindi kayo makakurakot. Nagalit kayo dahil luminis na ang Ilog Pasig. Nagalit kayo dahil luminis na ang Manila Bay. Nagalit kayo dahil malinis na ang Boracay. Nagagalit kayo dahil ang dami ko nang nagawa para sa ating bansa. If you want to arrest me, I will go to them. I'm all for that. Even if you kill me now, totoo talaga, prove it. Yeah, that's not scare away with me. Hindi naman ako pasalamat, pero pag-iba ko yung paligaya ko na lang. Pahinga na. Okay. Ayusin ko muna. Lisa Marcos, naalala mo? Nako. Nagpadala ka sa atin ng video? Sandali lang ha. Lumabas. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Oo. Hindi. Pinakita mo ang muka Hindi ng ko alam kung tao saan. Biglang lumabas eh. doon sa video message mo. Hmm. Ay,
She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions Oh, si Kwan pala ito, ano? about money. Si Vice Sara Duterte ito, ah. Millions a month. Saan kaya ito? Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Oo. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mo ba? Oo. Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimig ka ng pera ng gobyerno eh. Sirakin mo yung tangal ng mga sabi ko. Ako sa Vice President. Hindi ko makita. Pakinggan na si Vice Sara ito. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang kinabuka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagbibigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Ayan, Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa atin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Honey, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions. Okay. Oh, naulit lang, ano? Ang problema. Hindi ko pa ito. Millions a month. Ilo, sandali lang, ha? Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Sandali lang, ha? Hindi ko alam kung saan nakalagay yun. Aha. Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Hmm. Sirakin mo yung tangal ng mga kasama ko. Ako sa Vice President. Saan kaya yun? Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Biglang lumitaw. Wala kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Sandali lang, ha, mga kaibigan. confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds. Okay. Meron ng white envelope. Tuloy natin. Kasi 2020 Ayusin ko lang muna, no? ang kinabuka, May problema nga ako, eh. I-filter natin all top messages, panning super chats, and hide all chat message. All messages, show every message including potential spam. Okay, ito muna ang gawin natin. Another one, community live chat, portrait channel, blackboard dito. Andali lang, ha, mga kaibigan. Inuwan, subscriber lang muna siguro. Tingnan natin. Live chat on. Slow mode. How open someone can send message. Okay.
Wala, government talaga dumali nito. Ayaw eh. Okay, bilangin ko ang may nag-chat sa akin na 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Erwin Congreso said hi. Oy, Heidi, nandito ka na pala. Kumusta ka? Good evening po, General Mitran at mga FGF. Yes po, tuloy lang ang pakikipaglaban sa katotohanan. Salute you, General Mitran, always. Okay, hindi may mga bagay na hindi natin inasahan pero nakatakpo tayo dahil ito ay kapakanan ng bansa dahil mahal natin ang ating sililangan. Jemaila Nid, Kagata, masakit sa kalooban, sir, nangyari kay Tatay Digong at sa bayan. Yes, tama ka dyan. Oy, Ribdib, said hi. Okay, salamat, napakinggan nyo na naman, So, ayaw talaga mabago. Na-control talaga, So, maghanap tayo ng technology na magaling. Bakit nagkaganito? Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye. Love you all. Ay, bukas nga pala. Bukas, wala pa naman pagbabago. Kaya nga lang, kinakailangan natin yung tamang action. Okay? Salamat. Bye-bye. Bukas sa Comelec Headquarters.